Be, pagkatapos mo magpa-interview kay Tito Boy, babuelta ka ng dapat tanggalin yung show niya kasi ini-encourage nila na okay lang maging bakla, maging trans, maging tomboy, maging queer. Ito. Nag-trending to recently kasi Mo sinusuportahan ang mga kapatid mo as athletes? Maliban sa emosyonal, maliban sa mga advice, do you support them financially? Especially sa mga competition po, hindi po talaga eh. Kasi Bakit? part po sila ng, part po kami actually ng national team and hindi ko po like responsibility to do that. Pero yeah, sa akin ko, kasi po gusto ko, may iba't iba po kaming journey and ayun yung gusto kong ipaalam sa kanila na hindi porket na na experience ko yung mga bagay na ganon, eh, may experience din nila. Okay. Yeah. I think this last year, when you mentioned that there is a possibility na makakasabay mo sila sa Yes. LA Olympics. and people, okay, yung mga tao, of course, yung support naman medyo vague naman yung tanong ni Tito Boy Abunda, no, dun sa kanyang ini-interview na si Carlos Yulo, but people were very much fixated dun sa part na sabi ni Carlos Yulo, hindi niya sinusuportahan yung kanyang kapatid when it comes to financial. Kasi yun yung tanong ni Tito Boy, like paano mo ba sila sinusuportahan? Do you support them financially? Of course, alam naman natin na kapag ikaw ay isang atleta, hindi naman siya, I mean, hindi naman din ipoprovide sa'yo yan lahat, no? Lalong-lalo kung kunwari ikaw ay part ka ng Philippine team. Meron at meron ka pa rin gagastusin on your part, on your, di ba? On your, kumbaga yung sarili mong personal expenses. And, sinabi ni Carlos na hindi ko sila sinusuportahan that way because sabi nga niya, hindi naman niya yon responsibility. Nag-react na naman ng mga netizen. Ang mga tao sinasabi, ang damot daw ni Carlos Yulo sa mga kapatid niya. Bakit naman daw hindi nagsosupport financially? Sa akin as a panganay, tama naman yung sinabi niya na hindi naman niya yun responsibility. Like, di naman talaga. Tayo lang talaga sa kultura lang talaga natin. Sobrang nasanay kasi tayo na, okay, kapag ikaw yung mas nakakatandang kapatid, dapat you look after your mga nakababatang kapatid. Pero tama naman hindi naman talaga niya responsibility. Pero sinasabi nga ng tao na, damot naman yan, kahit allowance lang hindi ka magbigay, mga ganon. Ayan no. Damot yarn. Hindi porket na experience ko yung mga bagay na ganon, may experience din nila. It's called makasarili. May nagko-question pa, panganay ba talaga to? Because we all know, di ba? Pagka panganay talaga, you have that, kumbaga parang, nasa personality mo na to take care of your siblings, o to take care of your family, of your mga kapatid, di ba? May nag-comment dito, sabi niya, ako bilang ate, hindi ko obligasyon ng mga kapatid ko, pero dahil mahal ko sila, ayaw ko silang mahirapan. Which is, the same thing as I was saying a few minutes ago. Ako bilang ate, alam ko hindi ko naman yun responsibility. And alam ko, hindi ko din responsibility na alagaan lahat ng family members ko. Hindi ko yun responsibility. Pero syempre, dahil sanay tayo na alam natin na very family-centered, di ba? Family-centered tayo mga Pilipino. At tayo, hindi natin yan matitiis eh. Hindi natin yan matitiis. Okay. Feeling ko naman, tumutulong si Carlos in a different way. Siguro kasi, yung question was more on the career, yung career path nila as an athlete. Feeling ko, hindi ko pa napapanood yung buong interview, pero parang feeling ko yun yung ibig niyang sabihin na hindi ko sila tinutulungan sa kung ano man because maybe he wants his mga kapatid or his kapatid to experience it, yung organic na kanyang experience.
'Di ba? And sure ako, yung kapatid din naman niya, aayaw din na parang, kuya tulungan mo ko para maging katulad mo ko. I mean, in a way na gagamitin yung contact as backer, mga ganong level. Feeling ko the question, he answered it in a way na sa path ng career. But hindi naman siguro hindi naman siguro si Carlos na ganun kasama para like totally to neglect his mga kapatid, 'di ba? Nagagalit na naman yung mga tao, sinasabi ang damot daw niya. Na parang, okay, hindi ka sumusupport financially, ang ano mo naman, ang sama mo namang anak, ang sama mo namang kapatid. And people, ang nag-react talaga yung mga tao sa sinabi niya na, hindi ko naman yung responsibility. Pag inisip mo, totoo naman eh. Hindi naman talaga. Pero yes, dahil mahal mo yung pamilya mo, you would do everything. Lalong-lalo na pag medyo nakakaluwag-luwag ka na. Magbibigay at magbibigay ka. 'Di ba? Without you being told na, oh, magbigay ka, ganito, ganyan, ganyan, tumulong ka dito. Sanay kasi tayo eh. Oh, 'di ba? O ganun din, hindi naman talaga niya responsibility ang mga kapatid niya. May mga magulang pa sila at kumikita din yung kapatid niya. Oh. Ay nako, kahit mag-Holy Week or kahit anong kapistahan pa yan, hindi tayo mapipigilan na makisawsaw sa mga bagay-bagay na nakikita natin sa internet. O, diretso tayo. Ano masasabi nyo sa sinabi ni Alvin Aragon na dapat daw tanggalan ng show, ng talk show, si Boy Abunda, pati na rin ang mga writers ng Fast Talk, dapat daw tanggalin na yung show because ini-encourage daw nila. Ginagamit nila yung platform, ang national TV. Ha? Iniimpluwensyahan ang mga Filipino parents. Gusto nilang palabasin. Okay? Gusto nilang palabasin na walang masama ang maging bakla, maging tomboy, maging trans, at maging queer. Ano masasabi nyo? Una sa lahat, baka kung si Alvin ang kakalabanin natin, walang mananalo kasi laging ipanananggan niya ang kanyang religion. Siyempre, mahirap makipagtalo, makipagdebate pagdating sa religion eh. Wala na. Pag sinabi na niya na ganito, ganyan, ganyan, ang utos ng langit ay ganito, ganyan, hindi na talaga tayo mananalo sa kahit anong debate. Panalo na kagad siya. Religion na yung gamit niya eh. Tsaka it's never ending pag religion na ang pag religion na yung panangga, pag religion na yung pag-uusapan. Pero ang sa akin lang, hindi ba ang religion tinuturo sa atin kung paano tayo maging makatao, kung paano tayo, 'di ba? Kung paano natin ituturing at itatrato ng may pagmamahal ang kapwa. So bakit ganito? Bakit para sa kanya? Bakit ganito? Bakit ganito ang mga statement ni Saint Alvin? Nakakaloka. Hindi ako sure kung hindi ako sure kung nag-reply na ba si Boy Abunda regarding this very recent this recent statement ni Alvin. Pero pagkatapos mo magpa-interview kay Tito Boy, babuelta ka ng dapat tanggalin yung show niya kasi ini-encourage nila na okay lang maging bakla, maging trans, maging tomboy, maging queer. I think there was a statement already na nilabas si Tito Boy na oo, totoo naman, and I also agree na wala namang masama. Syempre tayo, iba-iba tayo ng opinion, iba-iba tayo ng pananaw sa buhay. Totoo naman yon. Pero para i-impose mo kung ano yung paniniwala mo sa ibang tao at sabihin sa kanya na mali ang paniniwala mo, tama ang akin, eto ang tama, yun yung mali. Especially when it comes to parenting. Kasi kanya-kanyang style naman eh. I mean, we are all different in ways, lalong-lalo na pagdating sa ganyan, pagpapalaki ng mga, pagpapalaki ng mga anak, paghubog ng mga bata, kabataan sa paligid natin, regardless kung may anak ka na or wala. Let's say, pamangkin mo yon, nakababatang pamangkin na ikaw ang nag-alaga, sa'yo lumaki, ganyan. Di mo pwedeng i-impose sa ibang tao yung ganyan. Matatanda na tayo. Dapat sa panahon ngayon, tanggap na natin, alam na natin na yung paniniwala natin, more often than not, ay iba sa paniniwala ng ibang tao.
So, para ipilit na ito yung tama, ganito dapat, ganito. Mali naman yun. Okay, it's okay to voice out. Sabihin mo na ito yung paniniwala ko, naniniwala ko na ganito, ganyan, ganyan, ito dapat, ganito, ganyan. Pero para sabihan yung tao na mali yung ginagawa mo, mali ang parenting style mo, mali ka sa ganito, ganyan, ganyan, kasi ganito yung tama, itong ginagawa ko ang tama. Mali naman yun. Kaya nga tayo may kanya-kanyang buhay para buhay natin yung pinakikialaman natin eh. Hindi natin pinapakialaman yung buhay ng ibang tao. Nakakainis. Nakakainis lang. Naniniwala ko na dapat hindi siya ata dapat yung hindi na natin masyadong pinapansin. Kasi for sure sa iba, it will just stare. Diba? Makaka-stare lang siya ng inis sa ibang tao, lalong-lalo na kapag ka, diba? Iba kayo ng pinaniniwalaan. So, moving forward, yes, moving forward. And hindi lang to sa hindi lang sa ganitong aspeto. In all aspects of our life, I guess, no? Yung mga opinion na magkakaiba. Yan usually yung yan yung usually yung klase ng mga debate na wala talagang nananalo. Number 1, religion. Number 2, politics. Wala talaga, hindi matatapos ang debate ninyo. Yung kanya-kanya kayo ng, syempre, kanya-kanya kayo ng opinion, pinaniniwalaan, ng say, di ba? Iba-iba. Pero sa akin, we should all at the end of the day agree to disagree. Magiging magkakaiba tayo ng pananaw, magiging magkakaiba tayo ng style pagdating sa atake natin sa buhay. You know? And dapat yan yung isang bagay na tanggap na natin. Kakaiba tayo eh. Wag na nating pakialaman. Of course, if you are coming from a position, from a perspective na concern ka, okay, sabihan mo yung tao. Pero para i-impose, para sabihin, para to the point na diktahan, na ito dapat yung ginagawa mo kasi mali yung paniniwala mong ganyan-ganyan. Ano ba? Ano ba? Ay, nako. Doon sa mga nagsasabi na wala naman daw mali sa sinasabi niya, iba lang yung mali yung, walang mali sa sinasabi niya, walang mali sa paniniwala niya, ang mali ay yung kung paano niya i-deliver yung message. Maybe, yes. Sa kung paano niya sabihin, kung paano niya i-deliver yung message, baka dun medyo may konting disconnect, kaya nagmumukhang imbis na it should come from a place of understanding, a place of concern to the point of correcting people, nagiging ang dating parang dinidiktahan ka. Sinasabi na mali ka, ako ang tama. Baka because maybe it's in his way of delivering the message that he wants to deliver. But again, regardless kung ano yung mali, kung yung paniniwala o yung delivery o yung message, please, matatanda na kayo, matatanda naman na tayo, we should all agree that we can disagree and still move on with our lives and still accept the fact na, oo, hindi naman tayo pare-pareho ng opinion pagdating sa ganyan. Pero please, wag nating ipilit kung ano yung paniniwala natin sa paniniwala ng ibang tao na mali yun, na tayo ang tama. Kung pare-pareho tayo ng iniisip, di wala nang challenge dun sa kung ano yung norm. If you think about it, diba? Kung pare-pareho na tayo ng utak, pare-pareho tayo, diba? Walang mag-challenge. Walang mag-iisip out of the box kasi lahat tayo, ito yung iniisip eh. I mean, ewan ko, perspective ko lang din. Pag pare-pareho tayo ng takbo ng utak, sinong challenge dun sa norm? Kaloka to. Gusto nilang palabasin na okay lang na walang masama na ang maging bakla, maging tomboy, trans at maging queer. Actually, wala namang masama. Talaga. Hindi ko alam bakit ang sama-sama ng tingin ni Alvin sa mga mga members ng LGBTQA+++. Wala naman talagang masama eh. Init ang ulo ko. Init ang ulo ko. Huwag na nga natin pag-usapan yan. Tito Boy patuloy talaga yung tatanggalan ng show. Pagkatapos magpa-interview sa show niya ha.
Sabi pa naman, ang ganda pa naman ng ang ganda pa din naman ng sinasabi ni Tito Boy about him na mukha naman silang masaya ni Easy, ganyan. O ni Easy, ni Icy pala. Bakit Easy? Easy pala yung makeup. Mukha naman silang masaya ni Icy, na parang, alam mo yun, mukha naman silang okay, ganyan. Tapos biglang bebuelta ng dapat tanggalan ng show si Boy Abunda. Ang ganda nga nung sinabi ni ni Tito Boy na yun yung sinabi niya na he crossed a line nung pinipilit niya na dapat ganito, dapat ganyan when it comes to, pagpapalaki sa mga anak, ganyan. Parang, okay. Ako, Alvin, magnilay-nilay na lang tayo. Magnilay-nilay na lang tayo ngayong parating na Holy Week, ha? Para maramdaman natin na mahal talaga tayo ng Panginoon. Magnilay-nilay na lang tayo. Tama na yan. Tama na yan. Nakakaloka. Yan na, alam nyo na, matatanda na tayo dito. Wag na nating ipilit. We should agree to disagree, or that we can disagree with other people and still be friends with them. Diba? Iba-iba kayo ng paniniwala sa buhay, iba-iba kayo ng religion, iba-iba kayo ng gustong politiko, iba-iba kayo ng binotong presidente nung nakaraang, 'di ba? Nung nakaraang eleksyon, but we move forward and we still be friends with them. Because magkakaiba tayo ng magkakaiba tayo ng iniisip, magkakaiba tayo ng atake, ng diskarte sa buhay. So please, okay lang maging concern, pero hindi okay ang mangialam, ha? Kainis. Charing. Ako ng mga taong ganyan, mga nangingialam kasi. Nangingialam? Ano ba? Ano pang ginagawa mo dito, ha? Sinasabi ko na nga ba eh. Solid yes friend ka talaga. Dahil nandito ka na rin lang, sige na, mag-like at mag-comment ka na. Mag-subscribe ka na rin at i-click ang notification bell. Para mapasali ka sa mga kalokohan namin. Bawal na bawal mag-no dito, ha? Kasi yes to yes!